Magandang gabi, ka-Digitarians! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara para magatid sa inyo ng mga latest na update and fresh happening single positivity and legit Daricans. And for tonight's video, ang ating nga pong pag-uusapan ay patungkol po rito kay Alan K and kay Vice Ganda na kung saan ang dalawa po ay napagkukumpara. Pero tila itong si Vice Ganda ay wala pong panama dito kay Alan K. So, kung record lang din naman na mga ka-OG ng katanuan ang pag-uusapan, ay panalo na po itong si Alan K. Grabe nga naman sa social media kahit noon pa man, kahit wala pa pong EAT, kahit noon pa man talagang tad-tad na itong si Vice Ganda ng mga issues. Grabe, lagi nga pong nagte-trending yan sa social media, parati nga pong kino-call out yan mga ka-OG, kahit po wala pang issue ng MTRCB, kahit noon pa man talagang ang dami na pong violation nitong si Vice Ganda, hindi lang sa MTRCB kundi pati na rin po sa kanyang mga fines. Na grabe nga naman kung makapagbitaw ng salita itong si Vice Ganda. Biruin nyo yun, yung sa Aldab, sabihan ng Aldog yung mga masasakit na sinasabi or pangungutya dito kay Jessica Soho. At kung sino-sino pa mga ka-OG ang nalait, diba't ang pinaka-latest po niyan ay itong si Karil, na kung saan ay na-call out na naman po ito sa social media. Napakadami mga ka-OG. And syempre bukod din po dito mga ka-Digitarians, atin din naman pong pag-uusapan ang tungkol dito sa creative department po ng TVJ, na kung saan ang Tape Inc. ay bulagta po dito pa lang sa creative pa lang ng EAT show. So paano pa po kaya ang buong team? Pero bago po natin pag-usapan yan mga OG, nais ko po muna na pasalamatan kayo sa lahat ng nandito ngayon, nakikinig at nakatambay sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo pong pagsuporta. And kung kayo ay isa sa hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari niyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating mga balita. And for tonight's video, unahin po muna nating pag-usapan ang tungkol dito kina Vice Ganda and Alan K, na kung saan ay pinagkukumpara na rin po itong si EK kay Vice Ganda. So kung ang kabila ay marunong pong mangumpara, na kung saan ay kinukumpara po si Vice Ganda at si Paulo, na kung saan ay wala raw pong panama si Paulo kay Vice. Kung comedy lang daw pong pag-uusapan ay wali na wali, kaya gusto po nilang palitan si Paulo Ballesteros. Si Vice Ganda na lang daw sana para mabuhay daw ang dugo ng mga manonood. Kapag kay Paulo daw po kasi wala raw pong kwenta. Pero syempre, rumes back po tayo dyan mga ka-OG, dahil biruin nyo, isang Paulo Ballesteros, beauty pa lang ni Paulo, ay wala na, taob na agad si Vice Ganda. Tapos, kanilang ipagkukumpara. Ultimo nga raw po, kay Alan K, wala nang sinabi itong si Vice Ganda Tapos, ikukumpara po nila. Kanila na po yan si Vice Ganda. Kaya pare-parehas po ang utak po nila, mga toxic. Sa dami ba naman ng nalait di umano nitong si Vice Ganda, kanyang-kanya na raw po ang corona para sa mapangalait award. Kung meron man pong mga kapuri-puri dito, ay yun po yung mga pakitang tao kagaya nung sa pagbate sa Itbulaga noon sa Tito Vic and Joey, etc.
yung sa pakikisawsaw sa Pinoy Henyo, yung kay Stomach Girl at kung ano pa. Basta kaplastika na, ka-OG. At yung mga banati ko naman ay nabibilog talaga na kesyo. Mabait daw talaga itong si Mimi Vice, etc. Kung dati-rati, ang sabi po niyan, ang dami niya sinasabi na hindi maganda sa GMA Network. Nalala ko dati sa Showtime, naging trending din po ito na kung saan ay merong basta may pa-contest sila doon sa It's Showtime. Di ko tanda kung ano po ang pamagat ng segment na yon. Pero meron pong mga taga GMA Cavite. So sabi, di ba taga GMA kayo? Bakit kinakailangan nyo pang dumayo sa ABS-CBN? Kung ano daw ba, may sinabi siya na hindi po magandang term sa GMA. So, meron siyang pinapatamaan, matik po yun. Yung mga ganong klaseng pananalita ba, ay mabenta dyan. Si Vice ganda. Kung record lang din naman po ng pangungutya at hindi po magaganda, ay tambak na po dyan, panalo na. Bibigay na po natin ang crown kay Vice. So ano nga ba naman ang panaman niya dito kay Alan Kay? Sabi nga po dito na ni Miss Antea Bandal. Shout out po sa inyo, magandang gabi. Si Alan Kay nga, may comedy bar pero di naman bastos. Bunganga tulad ni Vice. Pag siya pumalit kay Paulo, di lalong mababastos mga gay at mawawala ng respeto mawawala na respeto mga tao sa mga gay. So ngayon pa nga lang po, to be honest, ay real talk lang po ay nawawala na po ng respeto ang mga tao sa mga gays. Tapos mas gusto pa po nila na mawala yung mga taong matitino. So, sinimula na po yan ni Pura Luca na kung saan ay hindi na po ginalang ang Diyos. So, doon pa lamang po nagkaroon na po ng sablay sa respeto ang mga tao para sa LGBT community. Tapos, magiging ganito pa ang attitude device ganda na hindi po marunong humingi ng sorry, ng tawad at pinaninindigan na wala silang ginawang mali. Samantala, tungkol naman dito sa creative department ng EAT, sabi nga dito ni Miss Mendoza Joey, magaling creative depth ng EAT TVJ, nakakagawa ng teleserye sa Sugod Bahay at sa Gimme 5. Oo nga pati dito sa Gimme 5 nagawan po nila ka-OG kasi unti-unti ay talaga namang nakikilala po natin ang pamilya na Ellen. Nagsimula lang po yan kay Ellen. Ngayon ay marami na tayong inaabangan. Parati po nating inaabangan ang pasabog po sa Gimme 5. Sabi pa dito, yan ang hindi magawa ng fake kasi meron sila copycat renaming death. Grabe naman po yung renaming. So parang pinapalitan lang yung title ganon ng segment. But anyway, ito nga po yung hindi nila kayang gawin. Yung palawakin pa ang nasabing segment kagaya dito sa Gisagedli nila. Kung hindi naman po nagkaroon ng pauso ang TVJ ng Mayor Jose Manalo, hindi naman po sila makakaisip makagawa ng Prinsipe Sedi Panama, kanila pong panlaban, pantapat kay Mayor. Yung sa palaro sa barangay, hindi naman po nila maiisip yan kung hindi nagpalaro ang Sugod Bahay mga kapatid or itong si Mayor Jose Manalo. 'Di ba? Hindi po nila napapalawak yung kanilang segment. So, kumbaga, stuck na po sila doon. Yan po ang hindi nila kayang gawin. Kaya umaasa na lang sila, nakatambay po sa rival show nila para makakuha ng idea. Samantala, shoutout po pala dito sa ilan po nating mga masusugid na taga-subaybay, kagaya po nila Sir John Paul Asedillo. Sabi niya rito, Mayor ho silang sapat na. Totoo po yan. Ganun din kay June Angeles. Shoutout po sa inyo at pagandarang gabi. Sabi po niya dito, iba ang level ni Cassie at Atasha. Atasha is degree holder. Cassie ay wala pang tinapos. Inuna pera
kesa pinag-aralan. So wala naman pong masama tungkol dito. Kung ako naman po ang tatanungin, kanya-kanya naman pong diskarte yan sa buhay. Yun nga lang nagkataon na kapapasok lamang ni Atasha Mulak sa showbiz ay boom na boom po agad ang kanyang career. Biruin po ninyo, sa kanyang TikTok, million po ang kanyang views. Sa EAT ay ang mata po ng manonood ay na kay Atasha. So, agaw attention po talaga. And nakakadagdag po talaga si Atasha ng lakas ng viewership para po sa EAT show. So, yun lang. Kumbaga, kung meron mga dapat na ipagkumpara sa kanilang dalawa, kasi hindi po maiwasan na ipagkumpara sila. So, for me, kung ano man ang diskarte nila sa buhay, inuna ang pag-aaral bago career or career muna bago pag-aaral. It's up to them. At the end of the day, buhay naman po nila yan. Alam nila kung ano ang mas okay para sa kanila. Pero, dito tayo sa bilang ng supporters. Napakaswerte ni Atasha dahil nakatapos din ng pag-aaral, then pagpasok sa showbiz, bigla po agad boom. Yan ang masasabi po natin na real match here. Kaya nga sabi ng ilan, the next Maine Mendoza. Kagaya po nitong sabi ni El, pasensya na El lang po kasi wala po kayong username na inilagay. But anyway, shout out po sa inyo. Sabi niya, talagang mako-compare ang mga kambal sa kambal Tasha as in the right time, place, show, and in a good company. Magaling talaga ang TVJ sa choices nila. Suwak kaagad sa masa, andon ang support ng bawat isa. Nice way all the way. So yun lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.